Hello everybody, good morning. This is me, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. And today's video guys, panoorin natin ngayon ang bagong update ni Marie Lasin tungkol sa lupain na nabili niya doon sa Siargao. Marami pa rin kasi talagang mga solid Marie Lasin ang nagtatanong tungkol sa lupa at concerned din po talaga sila. So ngayon may bagong update si Marie guys, so panoorin natin. Let's go! Ito po ang naging final resulta at decision po matapos ng awayan po talaga doon sa barangay. Yung Chuhin at si Pamangkin, sila talaga ang nag-uusap at nakikinig po talaga ako. So yung Chuhin po, yung pinaghahawakan niyo pong kasulatan, ay hindi po talaga naging valid dahil wala po itong notaryo, wala pong notaryo sa attorney, wala pong notaryo doon sa barangay. Pamangkin naman po, dahil siya lang po talaga ang nag-iisang anak, ay siya po talaga ang may karapatan kung pininta niya po ito sa akin. So hindi po talaga natapos yung bangayan doon sa barangay for how many minutes? Halos umabot ng 1 oras dahil gusto talaga magbabayad si Chuin. Alam niyo po, ako talaga yung pinupoint doon sa barangay. Panay explain na nga si chairman, nalabas na po si Marie Lasin. Kung ano po yung nabayaran ko, yun na yung buo na nabayad ko. Sindain po sa aming pag-uusap naming tatlo, sinabi talaga ng chairman ay kailangan na lang naming pagkasunduan. Nagpirmahan po doon na hindi na po ako didisturbuhin po ng Chuhin. Baka daw po magka-trespassing po siya. Dahil sa pagbili ko po ng lupa, 1 hectare, walang pangalan doon si Chuhin. So isa na po yung warning na nag-trespassing siya doon habang nandun po kami sa nabili ko pong lupa. So at the end po, nag-usap-usap po kaming tatlo, nagpirmahan po kami, at nag-request po ako doon kang chairman sa barangay habang nag-uusap po kaming tatlo at nagpipirmahan po. Nag-request po ako ng protection order sa lahat po ito ng mga kapatid ko po. Hindi lang po ako. Bawal po siyang lumapit sa pamilya ko. Bawal po siyang lumapit para kausapin po ako. At bawal po siyang pumunta doon sa nabili ko pong lupa. Otherwise is maging trespassing na po siya. Pwede na po ako magpatawag ng pulis. Tatanungin ko po muna bawat kapatid ko at kuya ko po kung ano po yung maging decision po nila. Alam ko po ang sarap sa feelings na nagkasundo na po kaming tatlo doon sa barangay. Pero hindi pa rin po talaga ako komportable. So guys, nandito po kami sa labas. Nag-meeting-meeting po kami ng kuya at ate ko at si Bunso. So yung mga pag-uusapan po namin, napakaseryoso. Mga suggestion po ito ng mga ate at kuya ko kung ano po yung gagawin ko po sa nabili ko pong lupa. Naghihingi na talaga ako ng tulong. So ano yung mga suggestion nyo? Mas maganda siguro ibenta na lang. Benta. Yung sa akin, mas maganda rin taniman para may kita. Taniman. Para may makita. Okay, Junjun. Ganun pa rin, taniman ng niyog, kamuting kahoy, Kamuting kahoy. saba, kahit ano, basta pang-araw-araw na pagkain. Ikaw nang Sa akin, pwede naman siguro, ano na lang, investment na lang. investment. Ikaw, Michael. Sa akin, gusto lang yung tanim kamuti. So yun na nga guys, napanood na natin ang bagong update tungkol sa lupain na nabili ng kapatid ko doon sa Siargao. Ang pangyayari talaga ay walang tigil ang Chuhin sa pagbibigay ng problema kay Marie Lasin, which is sa pamilya ko din. Bilang kapatid ni Marie Lasin guys, iniisip ko din talaga ang kalagayan niya pati na rin ang buong pamilya ko. Kasi itong Chuhin talaga ay medyo maedad na at hirap na umintindi. So ngayon talaga ay walang katapusang gulo ang napasukan ng kapatid ko. Alam naman po talaga ng lahat doon at ang pamangkin na wala ng karapatan yung Chuhin. So ang hindi ko maintindihan bakit yung Chuhin is nag-i-insist pa talaga siya na kukunin yung 3,000 square meters sa nabili ni Mariel. Kaya ngayon talaga ang iniisip ko is ang kapakanan ng pamilya ko kasi which is hindi na po talaga tama ang pangyayari na hanggang ngayon ay nagbibigay talaga siya ng problema sa kapatid ko, sa pamilya ko. Nalulungkot din po talaga akong isipin na parang ikaw pa ang may kasalanan na binili mo na yung lupa, nabayad mo na, nasa tamang proseso ka, parang ikaw pa din ang may kasalanan. Itong pamangkin din talaga, dapat siya na ang magpatigil sa kanya Chuhin dahil magkapamilya sila. So family matters na po talaga yan. So wala na po yun si Marie Lasin. Ang iniisip ko ngayon is parang si Marie Lasin ang pinupunteriya talaga ng may kasalanan. Nagkomento talaga ako dahil gusto ko din talaga magbigay ng sariling opinion kung tatanungin niyo ako kung ano ba talaga ang isasuggest ko na mas mabuti kay Marie Lasin. Ang gusto ko din talaga is para matigil na is gusto ko din sabihin kay Mariel na mas maganda talaga na ibalik na lang ni Mariel yung lupa sa pamangkin at ibigay nila yung pera sa kapatid ko. Ang problema ay nagasto na po ng pamangkin ng pera at kung may sole man ay hindi na po buo. Kung hindi na maibalik yung pera na buo na binayad ni Mariel, is mas maganda ibenta na lang sa iba.
Kasi nga ang problema itong tiyuhin is paano ito patigilin. So pumunta na nga sila sa barangay, nag-usap na nga sila, napanood yun naman kung ano ang pinag-uusapan at ano ang sinabi ni Mariel doon. Sabi doon is wala ng karapatan yung tiyuhin. So pwede din talaga ibenta ni Mariel sa iba. Why not na hindi niya ibenta is nasa tamang proseso naman siya. Ang iba kong mga kapatid ay may sariling opinion din sila at suggestion kay Mariel Lassen. So ako din talaga ay may sariling opinion at suggestion sa kanya. For me, is mas maganda talaga na ibenta na lang siguro para iwas gulo sa pamilya. Pero si Mariel Lassen din po talaga ang magdesisyon kung ano ang nararapat niyang gawin sa nabili niyang lupa, so karapatan niya yan. Guys, sa napag-usapan nila sa barangay ay sabi nga ni Mariel ay okay naman daw, nabigyan na siya ng protection pati ang buong pamilya ko na hindi na makalapit ang tiyuhin. Hopefully nga na okay na talaga ang lahat. Ang problema talaga minsan nitong tiyuhin, minsan sabi niya okay lang, wala nang problema, hindi na manggugulo, the end of the day ay manggugulo pa rin. So kaya ngayon ay pinaprocess na talaga ni Mariel na hindi na talaga siya makalapit sa kapatid ko. Basta ako, nandito lang ako para sa kanya, para suportaran siya kung ano man ang desisyon niya. Ang importante po talaga na hindi siya mapahamak doon. Yun po talaga ang concern ko para sa kapatid ko. So ngayon guys, napag-usapan naman daw nila ng mahinahon doon sa barangay at hindi na daw manggugulo yung tiyuhin dahil nga yung ang sabi. Pero may protection order na din para kay Mariel na hindi na makalapit yung tiyuhin. Kailangan din talaga natin protection ng ating sarili dahil hindi natin alam kung may galit ang isang tao dahil nga lupa ng pinag-uusapan natin dito. So hindi ito simpleng problema, ay ito ay malaking problema. So guys, salamat sa panonood at hanggang dito na lang muna tayo. At kung may sarili kayong opinion, suggestion para kay Mariel Lassen, pwede po kayong mag-comment sa video na ito. And thank you for watching everybody. This is me, Pinay Girl!